The shadow grows, moments of love, but my heart is safely undone. Speak to me, Lord, the servant is praising you, burning noise. I hear your voice in my heart has found, and my heart safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored. Make you my resting place is in your name. Where was you? Speak to me, Lord. The servant is praising you over the noise. I hear your whispering, my hope has found, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored. With you, my resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored. With you, my resting place is in your name. Forever safe. You are never far away, always reaching out to save. No weakness covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save. Our weakness covered by His strength, and I am found forever safe. Found my fortress in you, and my soul is anchored. With you, my resting place is in your name. I found my fortress in
you, and my soul is at bring you. My resting place is in your name. Forever sing. Forever sing. You're safe in the arms of God. Ayaw mo madali isang fan doon, ayaw? Yung nasa dulo? Paki-check nyo nga po yan, yung isa. Dahil ayaw kong himatay kasi init dito sa ating church. May difference ba yung kay Ray? Yung electric fan yan? Hindi ka nabunot lang sa saksakan? Anyway, sige po. Now, church, listen. Meron kong iba palabas sa inyo mamayang video. Medyo mas nakakapanglabot. Pero gusto ko pakita sa inyo yung background muna. Okay, yung background ng storya. August 1, I listen, especially those who are mga kamote riders, nakakilala nyo. O yung mga pag nakahawak ng motor, feeling nila, hindi sila mamamatay. August 1, na nakaraan lang, at loong kabataan, walang lisensya, walang helmet, 17 years old, mga teenagers, ang nagdudumuling nakasakay sa motor, pababa sa kalsada, di mo na nawalan ng preno, sumalpok sa bahay, patay kagad yung dalawa. Mamaya papakita ko sa inyo sa video. At yung driver, ang balita ko ay critical, pero kung totoo yung balita, di mo na namatay na rin. Kaya ito kinakwento sa inyo sapagkat kailan kaya matututo ang tao o ang mga kabataan natin, pati mga matatanda, nakalahawak nila ang buhay nila na pagka sila nagpaputok ng motor o kaya wala silang pakialam kung madisgrasya, busa na kung sila lang ang mapapahamak, hindi namin pa ibang tao. Kailan matututo ang tao at magigising sa mali nilang ginagawa at magbabago ng buhay? Iba, karamihan sa kanila sa impyerno ngayon, walang tigil ng kangangakak, kangangawa, nagsisisi, pero wala ng pag-asa. Iba, nabuhay, puto ng paa, bulag, kagaya ng aksidente dyan nung araw. Ewan ko kung tao na kayo. Meron nagpuputol ng buho doon sa may paglikod dyan sa may sementeryo. Nagdidilim, agaw-dilim, may mga kabataan nakahawak ng motor, mga walang lisensya, mga kabataan, alam ko edad, mga kabataan. Dahil yung mga yon, nung maliliit umaga sa church, na naglakihan na, nawala na. Ayaw na nila sa Diyos. Nagharot ng takbo, kurbada, kung ba't naman doon nakaparada yung truck, nakakita na kayong buho? Sagutin niyo ako. At paano pinuputol yun pagka tinaga? Hindi ho pa, diretso. Ang putol lang patalilis. Para kami hapon sibat. Yung tatlong yan, nagmotor, walang tigil. Akala siguro, kaya nilang makalkala lahat ng bagay, sumalpok doon sa mga buho. Yung unang kabataan, tinusok dito, tinusok yung mata niya, tumagos yung isa niya sa likod, tusok din siya, at yung nasa huli, siya ang medyo nabuhay, pero nadali yung kanyang mata. Baka pag sinabi ko sa yung pangalan, kilala ninyo. Imposible kong makita na nagsisi ng kasalanan yung mga yun o nagsisi ng ginagawa, pero isang bagay tiyak. Yung mga magulang nun ang naperwisyo. Yung mga magulang nun ang tumutulo ang luha. Dahil sa nagsisikap sila, mabuhay kayo, nagpapakapagod, hindi lang kumakain sa trabaho, para may maibaon, tapos manakakuha ng pera mga tao, iinom at magmumotor, magwawalan ng buhay. Sana makita niyo yung katotohanan. Walang pakinabang sa kayabangan.
Walang ibibigay na matinong buhay ang kahambugan. Hindi na ba rin wala kang motor, hindi na ba rin hindi ka marunong sa motor, hindi ba rin wala kang sa lahat ng kusan, pero matino yung isip mo at meron kang paggalang sa magulang. Patawarin ako ng Panginoon minsan, sabi ko, yung mga umarot na yan, walang tigil, walang ingat. Sabi ko, Panginoong Diyos, patawarin mo ko, pero hindi ako makakadama ng awa sa mga tao na pagka na-aksidente, kahit kumakit na madurog, gusto kong lapitan pa yan at sabihin sa'yo, wala kang kadala-dala. Kahit ipamukha mo na yung mga aksidente, hindi pa rin sila nagbabago. Feeling nila, hawak nila ka ng buhay. Walang pakinabang sa kayabangan. Walang ibibigay na bakit pati ng buhay ang kahambugan. Lumayo kayo sa mga taong walang alam kundi kayabangan, kahambugan. Tama ba ako? Tama ako. Huwag naman mangyari, mga kapatid. Isa sa inyo rito natin sa church, ang mabalta akong maaksidente dahil sa motor. Tulungan tayo ng Diyos. Pero ano nyo, again, pag kayo mga kabataan, o kami mga matatanda na rin, eh gumawa ng kabulustugan, ang dadala na apektuhan yung mga nagmamahal sa inyo. Nagmamalasakit sa inyo. And this will be the part 2. Part 2 na ating message na Sunday, My Family, My Ministry. Una, kailangan natin tandaan, ang Panginoong Diyos should be the core of our family. Ang sentro, ang pinakapangunahing bida, hindi silent listener, hindi silent observer, si Kristong Diyos ang dapat nagpapatakbo ng ating buhay. Amen? Pagka natutunan po natin ibigay sa Diyos ang ating buhay, hinayaan na natin siya, Panginoon, take control. Kaya ng awit, take the wheel. Yung ating role bilang mga tao ay malalagay sa ayos. Yes, may mga bagay na kailangan mong ibigay na sa Diyos. At alam mo na pagka binigay mo sa Diyos yung bagay na yan, alam mo kung saan uuwi ang dulo pag hindi nagbago ang mga anak mo. Alam mo, magdudugo yung puso. Pero you have no choice. Kundi ibigay mo sa Diyos. You have no choice. Just play your role. Gawin niyo dapat yung gawin. Ibigay niyo sa Diyos, ipagkatiwala niyo sa Diyos. Pangalawa, yung responsibility natin. Huwag niyo kakalimutan. Keep playing your role bilang Kristiyano sa harap ng Diyos. And be responsible sa harap din ng Diyos. Wala tayong isusot ang gubat. And ingatan niyo yung relationship niyo sa Panginoon. Yes, may mga anak tayo, may mga mahal sa buhay, may mga magulang, na kahit anong tinunang paglilingkod niyo sa Diyos, hindi lahat siya titino. May mga alam ako, ang titino na magulang, sobrang tino ng paglilingkod sa Diyos. And yet, may mga anak na konsumido. Nangonsumi ang magulang. May mga alam ako, magulang ang titino sa Panginoon. O may mga anak na matino, naglilingkod sa Diyos. Pero yung mga magulang, ginadjablo ang kanilang mga anak. Tulungan tayo ng Diyos na maganda na matinong relationship sa bahay. So not only keep the Savior at the core of your family. Pangalawa, have a strong and courageous family. Joshua 1:7. Tumayo po tayo lahat. Basa natin ang salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Amen? Punuin natin ang ingay ng salita ng Diyos. Ang ating kinalalagyan. Yung po ating kalasag. Joshua 1:7, begin. Magpakalakas ka lamang. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, diretso ko lang upang magtamo ka ng mabuting kawakasan. You want to have a successful life? Stay focused on God. Tayo natin magsilpo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang biyaya na ating Diyos sa masalangit ay sumatin. Sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos ang tagapagligtas. Sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi pwedeng hindi kaharap sa pagsubok. At ang ating pamilya must be prepared sa lahat ng iuumang ng kaaway.
At ang Bible po ay mayroong mga solid rock principles na kung saan tayo pwedeng manghawakan. Una, we have the foundation. Sa pagkakalikha niya sa lahat ng bagay at creation, kinuha ng Diyos ang lupa, naggawa siya ng tao. Naging Adan. At alam niya na hindi maganda o mainam ng lalaki nag-iisa, so kinailangan niya ng katuwang. Kaya pinatulog niya si Adan at kinuha niya mula sa isang tadyang, mula sa isang ribs. Ginawa niya ang isang rib at ginawa niyang babae. Okay? Katuwang. So, gumawa siya ng lalaki babae. Genesis 2:18. Ano sabi ng Bible? Genesis 2:18. Sinabi ng Diyos, hindi mabuti ng lalaki mag-isa, ilalalang ko ng katuwang niya. Amen? And he did. Then, ang ama't ina, paglipas ng panahon, iiwanan ng lalaki at ng babae, ang kanyang ama't ina, magsasama sila mag-asawa. Sa verse 24, yan ang sinabi ng Bible. Kaya yung lalaki at babae na nagkasintahan, pagka nagkasundo magpapakasal, iiwan na ka ng pamilya, magulang, para magsimula ng bago. Basa. Kaya, iiwan ng lalaki at makikipisan, yung mag-asawa magiging isang laman. So kayo ay dapat listen na mag-asawa. Sinasabi ko rin to sa amin. Always remember, kayo mag-asawa, you are on the same side. Magkakampi kayo. Kasama niyo ang inyong mga anak. You should be in a duet, hindi in a duel. Amen? You are in the same side. Magkakampi kayo dapat palagi para maging maayos sa kahinatnan. Hindi yung kayong dalawa mag-away. Pag lahat ng tao magkakasundo sa buong mundo, pero kung dalawa mag-asama magkagulo, wala katahimikan. Pero kung lahat ng tao nagkakagulo, kung kayong dalawa magkasundo, tahimik ang bahay. Tiyakin niyo mga kapatid. Huwag kayong dalawa nagbubungangaan, huwag kayong dalawa sisingalan. Kayo dapat magkakampi. Lalo higit sa lahat ng bagay na tama. Amen? Siya ang arkitekto, ang Diyos. Siya ang may gawa ng ating tahanan. At siya nangako, nababantayan niya tayo. 127 ng awit ng Psalms. Psalms 127 verse 1. Except the Lord build the house, liban ng Panginoon ang magtatag ng bahay. Walang silbi. Ang lahat na nagtatatag dito. 127 verse 1. Kailangan ng Panginoon ng tatag. So, hindi lamang ang foundation should be God. Amen? Siya ang nagtayo ng bahay. Walang kabulan ng pagsisikap ninyo kung hindi siya ang nagtayo niyan. Walang silbi na ingatan kung kayo gumigising ng maaga pag hindi ang Diyos ang nagmamahala. Not only the foundation should be God. Pangalawa, dapat ang pamilya natin flexible. Flexible. Ayon sa nakapagsabi, yung Golden Bridge sa California na nasa ibabaw ng dagat, yun daw ay pwede mag-sway ng hanggang 20 feet. Yung kinakapitan niya magkabilang dulo ay sobrang tibay na pwedeng mag-sway yung tulay na hindi sila mapapahamak. Ang sasabi natin, yung lakas at tibay ng pamilya ay nakaangkla doon kay Kristo. Dapat kay Kristo. So, hindi natin sinasabing alisin ng rules, dapat may disiplina. Hey, listen, dapat merong pasunuran, dapat merong batas. Pero huwag niyo kakalimutan, dapat may pagpapatawad. Lalo pag tao, kusang loob na humingi ng tawad, o kusang loob na nagpapakumbaba. Hindi yung nagpapakumbaba na tatadyakan pa. Ano po sabi sa 1 Corinthians 13? Ano klaseng pag-ibig dapat meron tayo? 1 Corinthians 13, 4 hanggang 8. Basahin natin ang sinabi ng Bible. Ano klaseng pag-ibig dapat meron tayo? 1 Corinthians 13, verse 4. Basa. Ang pag-ibig ay hindi mapagpalalo. 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inanuman ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata. Lahat ay paniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging hula, matatapos. Mga wikay titigil.
maging kaalaman ay mawawala. Ibig sabihin manatili ang pag-ibig. Hindi na mangonsinte. Nakakaunawa. So do you want to have a happy and successful family? Magmahalan tayo. Magparaanan tayo. Hindi tayo mangonsinte sa ating mali. Alisan natin ang pasanin ng ating kabiyak. Alisan natin ang konsumisyon ang ating mga anak. Magbigay tayo ng konting gaan sa ating mga members of family. Ano niya ibig sabihin? Pagaanin natin ang ating mga mahal sa buhay. And let them talk. At only foundation, flexible. Pangalawa, the fruit. Going back as far as the old age. Ito po nangyayari minsan. Ito nagaganap. Listen, lalaki at babae, binatang dalaga, mga Kristiyano, naging magkaibigan. Bandang ulit, they fell in love. They desired to serve the Lord. Kaya dapat Kristiyano sa Kristiyano. Amen? Lalaking Kristiyano, dapat babaeng Kristiyano. Hindi, lalaking Kristiyano, babaeng maling aral. Hindi po pwede ang mapakasawa nyo, anak ng Diablo. Magiging magbalay pa ang Diablo at ang Diyos. Dapat Kristiyano sa Kristiyano. Amen? Nagkaibigan, nagplano magpasal. Naglingkod sa Diyos. Ikalasan mabuti. Habang tumatagal, nagkatrabaho, tumibay. Lumaki mga anak sa church. Nagkakaloob, naglilingkod. Mga anak naglingkod din sa Diyos. Nagkaedad yung mga anak, nagsipag-aral. Nagganap ng kanya-kanyang karir. Yung mga magulang tumanda sa gawain, matapat sa Panginoon. Pero yung mga anak hindi nabantayan. Nawala sa gawain. Iniwanan na ang Panginoon. Iniwanan na ang paglilingkod. Hanggang sa isang araw, naging problema ang mga anak. Dinurog ang puso ng mga magulang. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Ng ating mga anak, madala natin hanggang sa kabilang buhay. Pangarapin ninyo yung mga anak, mga kapatid, madala natin sa Panginoon. Amen? Yung bunga. Alam nitong si Eva at Adan ang sinasabi natin. Nagkaroon siya ng anak na pumatay ng kanyang kapatid na si Abel. Alam ni Isaac at Rebecca ang sinasabi natin. Alam na ibig sabihin nung meron silang gabing hindi makatulog dahil yung anak niyang kambal ay nagpapatayan. Alam ni Haring Solomon ang hirap ng kalooban, magkaroon ng anak na rebelde. Alam ni Haring Solomon, naiintindihan niya kayo, nagkaroon siya na isang Rehoboam na naging kahiyan sa buong mundo noon. Naging kahiyan at naging napaka-samang leader at marami pang iba. Huwag sana maging dagdag ang ilan sa atin. So ano dapat natin gawin? Maging example tayo. Church, maging halimbawa tayo. Paano natin makakay sa Panginoon ang ating mga magulang, ating mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo mismo ang unang-unang nang-aaway sa kanila. Be an example. And help them learn by watching us. Sa ating makikita nila tayo, nakakakita pa sila ng pagbabagong buhay. Sabi ni isa, you hang around with 5 intelligent friends. Lagi kayong kasama ng 5 yung kaibigan na magagaling, matatalino. 5, magiging pang-6 ka. Hang around with your 5 friends who are disiplinado. Magaling na tao. And you will be the 6th. And then listen, bumarkada ka sa 5 daldalero, chismosa, tamad, 5 barkada, na walang natupa kundi puro kayabangan, walang natupa kundi puro kabalbalan, 5 kaibigan mo, and you will be the 6th. Ano sabi ng Bible? Hindi nakahawa ang mabuti, ang nakahaway masama. Bumarkada ka sa masamang barkada, sisira niya ang masama mong pagkatao. 1 Corinthians 15:33. Be an example. Pangalawa, emphasize yung erosion principle. Ano ibig sabihin? Pakita nyo na pagka kayo tumahak na ganyan landas, mapapama ka. Sabi ng Proverbs 1:10, sabi ng Bible, anak, pag kayo inaakit, magkasala, huwag kang papayag. Amen? Tama ba ako? Tama ba ako?
Of course. Bakit ka papayag sa maling landas? Enjoy your time together. Kung meron kayong dapat na masaya ang kasama, dapat ang pamilya ninyo. At ang mga magulang dapat you keep your family happy. Tulungan tayo ng Diyos. Never give up on your family. I mean, never give up. Huwag niyo silang susukuan. Ipanalangin niyo mabuti. Sayang po, pag nawala siya sa ating kamay at nawala sa kami ng Panginoon. And finally, the forgotten side of success. Matutunan po natin mga kapatid, hindi lang magkaroon ng pera, magkaroon ng buhay. Matutunan natin yung 1 Peter 5. Ito na uli, 1 Peter 5, 5 to 7. 1 Peter 5. Basahin niyo po. Para sa ating medyo ikaayos ng buhay, follow authority, have good attitude, and watch out anxiety. 1 Peter 5, verse 5. Basahin natin mga kapatid. Begin. Okay, thank you. Tignan niyo ha, authority. Kayo mga kabataan, magsisuko sa matatanda. Learn to submit to authority. Hindi yung mali na inutos sila, susundin nyo, no. Mga matatanda, mga authority, people in authority, parents, teachers, pastors, lahat. Kayo ay matutong sumuko. Okay? Magpikis ng kapakambabaan. Hindi yung pagka sinabihan kayo, pinalala kayo, nakasimangot pa tayo. Di ba? Ang itim na mata natin nagkanda, sulok na, tumalisik na halos yung itim. Sabi, ayaw na Diyos sa mga mapagpalalo, nabibigay siya ng biyaya sa mapagkumbaba. Laging may biyaya ang Diyos sa taong mababa kalooban. Authority. Ano pa sabi sa verse 6? Actually, kapakambabaan, dapat attitude. Okay, basa. Kahit kayo mga papakababa, sa ilalim ng kapangyarihan kami ng Diyos, upang kayo'y, okay, you want to be built up? Gusto nyo itaas kayo ng Diyos? Magpakababa kayo. Learn to be humble and God will exalt you. Verse 7. Basa. Ito nagis ko sinasabi. Bumili ka ng bola ng basketball sa SM, magkano? 1,000 plus. Bola ng basketball. The same basketball. 1,000 plus, 2,000. Pero yung bolang yun, papirmahan mo kay sino sikat na basketball player? Michael Jordan. The same ball. Na walang halagang 2,000. Papirmahan ko Michael Jordan. Alam mo, magkano mabibili yun? Milyon. Okay? Tiger Woods, magaling sa golf. Yung golf, mabibili mo, magkano sa labas? Mga 2,000 din. Okay? Pag pinirma ni Pedro yung golf club, walang bibili nun. Wala. Alam ko, pati walang bibili. But, yung golf club, okay? Papirma mo kay Tiger Woods. Magkano bebenta yan? Milyon. Raketa ng tennis. Binili mo magkano halaga? Papirma mo kay Roger Federer. Bibili ng milyon yung mga kapatid. Pako, na ganyan kalaki. 10 piso isa. Kaano halaga nun? Mura-mura. Pero yung pakong yan, ipako mo sa kamay ni Kristo, priceless. Ano ibig sabihin? Nagbabago lahat kung nakaninong kamay ka.
Tandaan niyo mga kabataan, kayo mga young people, pati tayo matanda, gusto niyo magkaroon ng saysay, meaning ang iyong buhay. Put your life in God's hand. Ilagay niyo sa kamay ng Diyos ang buhay ninyo. Ngayon kung talagang punong-putan ng kayabangan at pagmamatigas, pagrebelde, kalimutan sabi ko, magiging kwento ko na lang isang araw. Wala kang kakwenta-kwentang kwento. Gusto magkaroon kayo saysay, give your life in the hand of God. And you will be priceless. Okay? Kaya panoorin nyo ng video.